Biruin mo, ang ganda ng pamansari mo sa akin. Akala ko nag-i-stayin ka sa trabaho dahil may sakit ka, hindi ka nakakauwi. Di ko akalain sa loob ng simbahan, makikita ko kayo magkakakapit. Isisimba din pala ang mga demonyo. Nagkaroon po yun ng sakit po lahat, nagpapaligo, nag-aalaga sa kanya. Tapos, hindi ko alam, habang ilaalagaan ko siya, kachat niya pala yung babae niya. Tapos paglabas niya ng ospital, 1 linggo pa lang, nagkikita na sila niyan. Yung inalagaan. Nagsusustento ba ito? Hindi po. Wala ka nang kinikita nang bababae ka pa. Minado naman po ako doon. Alam mo ba na pwede kang makulong dyan? Nagsasama kayo ng babae? Hindi po. Sasamahan muna natin si Marian doon Yes po. sa Santa Rosa. Yes po, attorney. Ipapatawag Opo. si Brian. Tsaka bata ka pa, Marian. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo, ha? Huwag mong isusuko ito, ha? Okay. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Marian. Kamusta po kayo ngayon, Ma'am? Medyo hindi pa po okay kasi yung process pa po yung case namin eh. Dinaretso ko na po kasi sa City Hall. Hindi ko na kaya eh. Pati mga anak ko, apektado na. Lahat my day niya. Kasi talagang simula nun, hindi man lang nagparamdam. Binalak pa kami sa lahat ng account niya. Na tinatanggi niya na nagsasama sila pero ang dami naman nagsusumbong sa akin na talagang doon na siya umuwi. Tapos lahat ng katibayan nasa akin na rin na sasabihin niya wala siyang kita sa tinatrabaho niya pero doon pumapatak sa babae, sa GCash account ng babae. Doon pumapasok mantalang kami yung legal na pamilya, kami yung nawawalan lahat ng karapatan sa kanya. Kaya sabi ko, hindi pwede kasi kahit iurong ko man, gustuhin ko mo magpatawad kasi sobra-sobra na. Eh baka mamaya ako pa ang makulong, baka hindi ako makagawa ng hindi maganda pag nakita ko sila dyan sa labas. Dito lang din po sila nag-i-stay. Opo, ang dami po talaga nagsasabi sa akin. Tsaka po nung, di ba kahit napatulpo ko na po sila, parang lumalabas matapang pa po yung babae. Panakot lang daw po yan. Kaysa ganun nga daw po, ilalaban nila yan hanggang dulo. Tapos kung sino-sino pa nagchat-chat sa akin ng kung ano-ano, napapil nga lang daw yan. Ano daw, kung kasal kami. Tapos noong December, hinihintay siya ng mga anak namin kasi tumawag yan asawa ko, nangako na wala daw siya dito sa Laguna kaya hindi daw siya makakapunta sa mga anak ko. Pagtawag ngayon, may nagsumbong sa akin na kapitbahay nila na Ining, tignan mo kung ito yung asawa mo, kung ito yung motor na ginamit nila kasi sa akin po nakapangalan yun eh. Tignan mo, pagpunta ko nandun po sila, magkakasama na, pati magulang ng babae. Halos may bagong video po ako eh, noong December 25 na Paskong-Pasko doon siya nagse-celebrate. Lahat ng pera niya doon na napupunta ni Cinco, wala yan na ibibigay sa amin ng mga anak niya. Ang masama pa, ibang anak yung inaaruga niya. Siyempre yung mga anak ko nasasaktan kasi sila yung anak eh, tapos ibang tao yung inaatikha niya doon. Tapos ang daming pangangailangan ng mga anak ko, hindi niya sinusuportahan. Ibang bata ang sinusuportahan niya. Hindi naman niya kadugo yun eh. Kahit sino naman, hindi matutuwa. Paano po ninyo, Ma'am, ine-explain dito po sa mga anak ninyo na yun nga, hindi umuuwi, yung tatay nila? Ano po yung binibigay nyo na reason sa kanila? Eh, kahit po anong explain ko naman eh. Kasi yung panganay namin, 10 years old na yun, may isip na yun. Kahit po anong explain ko eh, talagang anong-ano nila sa sarili nila. Sabi ko, kung makukulong ba si papa nyo, ginagano ko na lang, okay lang ba sa inyo? Sabi niya, okay na daw po, kaysa naman makikita nila si papa nila dyan na ibang bata nga daw yung inaano, hindi sila. Kasi mas nasasaktan sila eh. Kaya inaano ko na lang, sabi ko, sige, hanggang ilalaban natin kung talagang hindi matututo ang ama niya eh. Kasi yan na lang yung choice natin eh. Mahirap, sobra. Kasi hindi naman siya talaga ganyan dati. Napabarkada lang po talaga siya sa mga maling tao na akala niya tama para sa kanya. Hindi ko alam kung bakit anong wala sa amin ng mga anak ko, bakit ginaganyan niya kami. Yung ipagpapalit ka pa sa may anak lang din, ano bang meron? Kasi lahat naman, wala naman po talaga akong pagkukulang eh. Kaya sabi ko, buti sana kung ako lang yung nasasaktan. Pero yung mga anak niya, yung araw-araw magtatanong sa'yo, mag-google map. Dito ko makikita si Papa. Wala akong may explain kasi hindi ko alam kung saan ko siya susugurin, kung saan ko siya pupuntahan. Hindi naman pwedeng manugod ako ng manugod kasi pwede akong mabaliktad doon kasi pwedeng pang-iskandalo yung sasabihin nila sa akin. Kaya nagtitimpi na lang po ako hanggat kaya ko magtimpi. Kung saan po makarating yung kaso na yan, wala po akong magagawa. Kung saan sa akin lang naman, inilalaban ko yung pagiging legal kong asawa at
paninindigan namin pamilya eh. Lagi lang po niyang dinadahilan, ako daw po yung dapat sisihin kasi ang ganda naman po talaga ng buhay namin. May sarili kaming bahay, mga sasakyan, motor, tindahan na malaki. Ngayon po, nung umaalwan na kami sa buhay, parang nagkakaroon na ng inggitan sa mga kapitbahay, ganyan. Tapos makakarinig kami ng kung ano-ano. Siyempre, ako lang po may iwan sa bahay. Pag aalis siya, kakausapin ako ng mga kapitbahay namin na, Ining, may problema pala sa amin ng asawa mo, ba't hindi nagsasalita? Hindi, siyempre, ako natatakot na magkaroon ng bangayan o away, kaya sabi ko, bumaba na lang muna tayo dito. Sabi ko, magtatrabaho na lang muna ako, itigil muna natin yung tindahan. Kasi nga, ayoko na magkakagulo at magkakasakitan kayo. Yung sa pagbaba namin dito, yung parang sinisisi niya ako na nagkandahirap-hirap daw kami, na nawalan daw. Eh, choice naman po niya yun eh. Bakit naman po ako nakakaramdam din ako ng hirap at pagod? Hindi ko naman po hinanap sa ibang tao yun. Yung pamilya ko pa rin ang pinoprotektahan ko. Eh siya, hinanap niya sa barkada, sa bisyo, lahat. Hanggang siguro hindi niya na makayanan na parang hindi na siya makaalis-alis sa ganong sitwasyon. Pero ngayon po, ma'am, na wala na po itong si Mr. mo, nasa ibang babae na nga po. Ano po yung pagkakaiba nung nandito siya na okay kayo at ngayon po nawala siya? Sobrang hirap po. Sobrang hirap yung ang dami mo nang naririnig sa tao na parang nakakabastos na sasabihin na. Kaya siguro iniwan yan, hindi magaling yan, hindi maganda, hindi maputi. Maputi kasi yung pinalit. Ganun. Ang dami ko nang naririnig sa tao. Lumalaban lang ako gawa ng mga anak ko. Yung hahanapin ng mga anak ko, yung papa nila na naaalala nila yung happy family. Yung sana ganun daw. Pero hindi. Kahit anong explain ko sa asawa ko, mas pinapahalaga niya na yung ibang tao. Hindi ko maintindihan eh, kung anong utak ba meron siya ngayon. Pero ma'am, noong na-ere po kayo sa programa ni Senator Raffy Tulfo, nabanggit nyo na ito pong asawa ninyo ay nagpunta dito sa inyo at nagmamakaawa. Bago po mag-preliminary, mga 5 po siguro yun. Yung punta dito na nagsosorry, alam na daw po niya yung mga pagkakamali niya, panay ang halik sa amin ng mga anak ko. 2 beses yan bumalik dito. Natatakot ako kasi nakainom eh, baka maaksidente sa motor. Kasi syempre, asawa ko pa rin yan. Hindi naman basta-basta pwedeng itapon na lang yung ganun na 11 years. Sa isang iglap na wala na yung parang binabangungot na hindi ka magising-gising. Eh wala eh, pagpunta niya dito, akala ko sa ina niya na siya umuwi. Yung pala, dun pa rin sa babae niya. Kahit anong gawin niyang pagsisinungaling, nakakarating sa akin. Sa dami po ba naman na nakakakilala sa akin dito? Eh, nandyan lang po yung babae. Walking distance lang dito eh. May daan din dyan sa tulay eh. Tsaka yung babae po kasi, kahit naman ano gusto ng lalaki, kung ayaw talaga ng babae, wala naman po magagawa yan. Ginusto niya rin. Kahit alam niyang pamilyado na yung asawa ko, ginugusto niya. Kasi bago kami niyan iwanan ng asawa ko, nabasa ko pa yan chat ng babae sa asawa ko na iwanan mo ang asawa at mga anak mo at ako ang piliin mo. Gaano po ba katindi yun? Nasa tamang pag-iisip pa ba yung ganong klase ng babae? Sa ngayon po ma'am, ano po yung nagpapalakas po sa inyo or ano po yung nagiging motivation po ninyo para po lumaban dito sa kaso po? Yung mga anak ko, sa kanila talaga ako kumukuha ng lakas dyan. Kasi sila yung number 1 na nasasaktan eh. Sabi nga po ni Piskal, sa lahat ng ginagawa namin, mga anak namin ang naaapektuhan. Kasi kahit naman po iurong ko, alam kong anak ko pa rin ang maaapektuhan eh. Kaya mas mabuti na po talagang ilaban ko. Kasi at least alam ko na hanggang dulo inilaban ko. Kung ano man mangyari, alam kong lumaban ako para sa mga anak ko. Saka sobra na rin kasi yung babae, mas matapang pa sa akin yan eh. Minsan kinausap pa po ako ng magulang niyan, nung babae. Nasa tricycle kami, nung sinusundo namin yan. Kasi alam ko nga po kung nasaan yan, nung bago nasa Santa Rosa. Kinausap pa ako ng magulang niya na wag ko daw sasaktan yung anak niya kasi nangahabol nga daw po ng saksa. Parang pinananakot pa sa akin. Tapos yung ama, kinausap pa ako niya na kakausapin daw nila yung asawa ko na kung kaya ng 2 asawa, ipayag naman daw sila. Sabi ko, ano bang utak meron magulang yan? At ganyan na lang ang pag-isip na kailangan? 2 asawa? Parang nakakarumi naman po sa side ko na ganun yung balak nila. Kaya po siguro ganun na lang na nandun yung asawa ko sa side nila na Kumbaga kinukonsente din po. Sinpe. Kasi nahuli ko na ho noong December, imbis na palabasin yung asawa ko, kami pa ang sinaraduan, ako pa ang sinabihan ng iskandalo. Sabi ko na hindi ko nang iiskandalo, pinatunayan ko lang ho na nandito ang asawa ko. Na Paskong Pasko, kayo ang pinagse-celebrate, imbis na yung mga anak ko. Sabi ko, tinatanong ko pa nga kung sinong bumili ng mga handa nila eh, hindi sila ka-umimik eh. Alam ko na kaya kinukonsente nila yan dahil may napapala sila sa asawa ko.
Ginaganan ko yung asawa ko nung unang pagkakamali niya, nang inamin niya sa akin lahat ng pagkakamali niya. Kung anong mararamdaman mo ko sa anak mo, wala lang, tahimik lang siya. Parang wala siya sa sarili niya. Wala siyang explanation, cellphone lang ng cellphone, ganun lang siya. Ni sorry, ni honey ho, wala. Basta magawa niya lang yung pansarili niyang kaligayahan. Pero ito pong asawa ninyo, ma'am, hindi na nagbibigay po para sa anak niyo. Hindi po, katwiran po, walang trabaho, walang pera, pero nakakagawa ng paraan pagdating doon. Kaya sabi ko, sobra ka na. Sabi ko, tas yun, binalak niya ako sa lahat ng account niya, ni contact, wala. Kaya sabi ko, wala na talaga. Kasi kahit sorry, wala akong narinig sa kanya eh. Pero paano niyo po, ma'am, itinataguyod ngayon ito pong mga anak ninyo? Nagtatrabaho pa rin po ko. Pinapaunawa ko na lang po. Sabi ko, kakayanin. Kahit naman po nung una ako lang yung may trabaho simula dyan. Nung last year pa na ng babayan, ako lang po talaga. Dati matino siya lahat na po-provide naman namin mag-asawa. Nakapagpagawa nga po kami ng sarili namin bahay. Kaya lang talagang naiba na sobra. Ngayon niya sabihin na papel lang yan. Kung kaya niya sabihin sa korte na papel lang yan, doon nila ilaban yung sinasabi nila. Ano po, ma'am, nangyari doon po sa unang paghaharap niyo sa piskalya? Ano po, pinagpasa lang po kami ng mga papel. Siya po, wala siyang dalang kahit ano. Tapos yung babae, hindi rin po umatin. Hindi ko po alam kasi una akong kinausap, tapos pinalabas po siya. Tapos siya na po yung kinausap ulit. Tapos kaming dalawa. Nasabi po ng piskal kung ano yung dapat gawin ng asawa ko para may urong ko yung kaso o dapat magkaayos kami. Hindi po talaga ako pumayag. Talagang pinadaretso ko po. Kaya pinagsasubmit sila ng counter affidavit. Ayoko po na baka pag nandun ako bigla siyang dumating. Yun po kasi iniiwasan ko eh. Kasi sa totoo lang po, maano po ako madali po kasi ako talagang magpatawad yung konting makita ko lang siya parang naano ako. Yun ang iniiwasan ko talaga kasi baka mawala ng saysay lahat ng pinaglalaban ko. Kasi hanggang ngayon po ba, ma'am, mahal mo pa rin siya? Opo, sinungaling po kung sasabihin kong hindi. Gawa ng 11 years ba naman po. Nakikita mong ganun. Hindi naman po basta may tatapon yun eh. Siya lang po talaga yung hindi ko alam kung anong nangyari sa utak niya. Kung ano ba. Tapos pupunta siya dito. Pag ako yung kaharap niya, sasabihin niya, mahal niya ako, mahal niya yung mga anak niya. Pero pag ibang tao na, parang hindi, iba. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung sisinungaling ba siya, pinapaikot niya ba ako, inuuto niya ba ako. Kaya sabi ko, doon mo na lang harapin lahat. Doon mo na lang patunayan lahat sa korte kung ano man dapat. Sabi ko, tsaka sabi ko, yung aligasyon mo sa akin na panlalalaki, may witness ka, ilabas mo lahat. Sabi ko ngayon, ilabas mo. Kasi kilala mo ako eh. Simula na nagsama tayo, sa inyo lang umikot yung mundo ko ng mga bata. Hindi mo markada, hindi ko yung ginawa. Bahay at trabaho lang. Tapos ganyan ang isusukli mo sa akin na lahat ng bagay na ginagawa mo, sa akin mo ipapasa. Sabi ko, ultimo mga katrabaho ko sinasabi sa'yo yan. Trabaho lang iniintindi ng asawa mo, kaya wag mo ko hanapan ng butas. Kasi kilala mo ko. Wala akong inintindi, kundi pamilya lang natin. Ngayon nga, parang natututo na ako mag-ayos sa sarili ko eh. Gawa ng ano nang naririnig ko sa mga tao na, okay, so hindi maganda yan, kaya pinagpalit. Kaya po talagang sabi ko, bahala na kung anong mangyayari. Ganun talaga eh. Hindi natin hawak yung pag-iisip niya. Natingin ko po kasi magamit din eh. Panagutan niya kung anong dapat niyang panagutan. Sana sa mga nangyayari, may tama mo na yung pagkakamali mo kasi sinasayang mo yung buhay mo eh. Hindi lang yung buhay mo yung sinasayang mo, pati buhay ng mga anak natin. Hinabukasan ng mga anak natin yung nakasalalay dito eh. Sabihin niyo man na ginawa ko to o napahiya kayo sa mga kamag-anak niyo dahil dinala ko pa sa TV o sa ano. Pero yung kahihiyan na binigay niyo sa akin, yung trauma binigay niyo sa amin ng mga anak ko, hindi matatapatan ng kahit ano yun eh. Sabihin na natin na napahiya kayo sa mga kamag-anak niyo, pero mas malaki yung kahihiyan na inabot namin ng mga anak ko. Kayo din, ma'am, ay nag-undergo, di ba, ng psychological assessment. Ano po ang nangyari? Ano po ako ng therapy. Weekly po yung gusto nila, doktora dyan na mag-therapy nga daw po ako kasi nga sobrang stress at trauma. Baka pati daw po sa trabaho ko maapektuhan lahat. Hindi ko lang po pa sila nababalikan sa ngayon kasi pera na naman po yun. Sabi ko, sana naman ako kukuha ng ililinggo-linggong ibabayad doon. So, babayaran po namin ito po sa psychological assessment po ninyo na ginastos, which is 7,000, ma'am, tama? Opo.
So babayaran po namin iyon bilang tulong po sa inyo, and at the same time po yung sa kaso po, wag po kayo mag-alala kasi kami po ay nakaantabay din po. I-update nyo lang po kami, i-text nyo po ako kung ano po yung mga kailangan pa po ninyo para na sa ganun po ay makatulong po ang aming programa kasi kayo nga po ay lumapit sa amin. Ano po? Opo, maraming salamat po. Mag-update po ako hanggang dulo. Kasi sobra talaga yung gigil ko eh. Yung gigil ko sa side ng babae, hindi lang sa asawa ko eh. Kung tutuusin, vice versa kasi hindi lang pagkakamali ng isa eh. Yung kaya mo naman itama yung pagkakamali mo pero dinire-diretso mo. Kaya talagang sobra. Sobra yung inabot ko. Buti kung malayo eh. Andyan lang eh. Malalaman at malalaman mo lahat ng nangyayari. Kaya sobrang torture. Yung araw-araw na buhay mo, hindi na matahimik. Araw-araw na pagtulog mo, pagising mo, kung ano-anong malalaman mo. Sabi ko, matatapos lang talaga siguro to pag nakakulong na silang dalawa. Sige po, bibigyan po natin ng hustisya, ma'am. Ayan pong nangyari po sa inyo since kayo naman po ay desidido talaga na ituloy po itong kaso laban sa asawa ninyo. Rapitol po, ito na po yung kaso na isampa ko na po. Nagsampa po ako ng psychological and emotional abuse laban po sa asawa ko at sa babae niya pong si Raisa Nuada. Ilalaban ko po ito hanggang dulo. Kasi ito po yung dapat para hindi na po sila pamarisan pa ng iba. Dapat po talaga matuto yung mga nangangabit na hindi dapat sila naninira ng pamilya. Kasi may choice naman sila na itama lahat ng pagkakamali nila. Maraming salamat po sa tulong nyo simula po una hanggang dulo. Ilalaban ko po ito para lang sa sarili ko at para na rin po sa mga anak ko. Maraming salamat po, Sir. Rapid tulpo ka na masusumbungan pag sa hirap ang lahat ay gusto. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Marian. So, bali kayo po ay may update sa amin. Ito palang asawa nyo ay nakulong na pero nakapagpiyansa na. Ngayon, ano po ang gusto nyo mangyari, ma'am? Inaayos na po namin mag-asawa. Gusto po kasi namin ng matapos ng maayos. Nangako naman po siya na magbabago na siya eh. Hindi na siya uulit sa mga kasalanan at ayusin na yung pamilya namin. Babalik na kami sa dating pamumuhay namin, yung walang gulo, walang ano. Sana lang talaga matapos na ng tahimik na yung buhay namin. Makapagsimula kami ulit. Meaning to say, ma'am, ito po, kasi syempre yung pagpiyansa po ni sir ay hindi naman po ibig sabihin na tapos na itong kaso. So, ongoing pa rin yun. Ngayon, ma'am, kayo po ay i-atras yun na yung pagkakaso po dito kay sir. Opo, parang provisional dismissal yung mangyayari. Mangangako siya doon ng mga bagay na hindi niya na dapat gawin. Siyempre, para may pinanghahawakan din ako. Hindi naman pwedeng sa isang iglap, ganun na lang. Sabi ko ganyan. Tsaka siyempre, hindi ko rin naman hawak yung utak nung naging babae niya kung in case naguluhin kami. Gawa nga daw noon na pagsasalita niya ng ganun, na pwede niya akong baliktarin. Kung tutuusin naman talaga, tama naman lahat ng sinabi ko sa kanya. Kasi bakit siya papatol sa may asawang tao kung talagang ayaw niya? Umpisa pa lang naman, alam niyang may asawa eh. Ngayon na nahimik na yung buhay namin, inaayos na namin mag-asawa. Sana lang tumigil na rin siya. Patahimikin niya na yung buhay namin. So kung ayan naman po, ma'am, ang desisyon ninyo, na ayusin na nga privately at pag-usapan, ayusin po itong pamilya ninyo, kasama po ang iyong asawa, iyon po ay nire-respeto namin. Dahil natulungan na rin naman po namin kayo regarding po doon sa kaso nga po, and at the same time doon sa psychological assessment. So hindi rin po nagkulang ito po programa namin to assist you po. Ang amin na lang po, ma'am, sana po magtuloy-tuloy nga po ito pong pagbabago ni sir, and at the same time po ay maayos po tuluyan ito pong pamilya ninyo. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa programa po ni Senator Raffy Tulfo. Sige po. Maraming salamat din po sa lahat. Sir Raffy Tulfo, sinasabi ko po na inaayos na po namin mag-asawa in privately yung problema po namin. Alang-alang din po sa mga anak namin, sa katatahimik din po ng pamilya namin. Sana po talagang matapos na lahat nang hindi na po naapektuhan pati buhay namin at pati trabaho namin. Sana po makapagsimula na po kami ng maayos. Maraming salamat po.
Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat